Magkatuwang natutugunan ng Education Department at mga lokal na pamahalaan ang malaking kakulangan sa mga silid-aralan sa bansa. Inaasahang mas magiging mabilis na ang konstruksyon ng mga classroom matapos pumirma ng kasunduan ang DepEd at mga LGU mula Luzon, Visayas at Mindanao para sa nationwide classroom building program. Si Denise Osorio sa report. Hindi lang pagpapabilis ng pagpapatayo ng mga silid-aralan ang tinutukan ng Malacanang, kundi pati ang maayos at may pananagutang paggamit ng pondo ng bayan para sa mga proyektong pang-edukasyon. Lumagda na ng Memorandum of Agreement ang Department of Education at mga city government mula Luzon, Visayas at Mindanao para sa nationwide classroom building program. Sa ilalim ng kasunduan, mas pinalalaki ang papel ng mga lungsod sa pagpapatupad ng mga proyekto habang nananatiling nasa national standards ang mga ito. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., bahagi ito ng tuloy-tuloy na pagtitibay at pagpapalakas ng estado ng edukasyon ng bansa. Nasa 145,000 mga silid-aralan ang kulang pa sa buong Pilipinas at direkta itong nakakaapekto sa pagtututo ng mga mag-aaral at sa pagtuturo ng mga guro. Inilahad din ng Pangulo kung paano mapapasaayos ang paggamit ng pondong inilaan na 85 billion pesos para sa pagpapagawa ng mga classroom sa buong bansa. Alam naman natin na ang pondo ng taong bayan ay kailangan ingatan, kaya malinaw din ang pananagutan sa sistemang itinayo natin dito. Ilalabas ang pondo sa 3 bahagi o 3 tranche. Kinakailangan ang hiwalay na trust account para lamang dito sa proyektong ito. May obligasyon din na mag-submit ang LGU ng buwanan at quarterly report sa DepEd para malaman naman natin kung nagkakaproblema, kung maayos ang patakbo. At ang mahalaga, walang final turnover o final payment na mangyayari hanggat na-validate na ng ating DepEd. Ibig sabihin, titiyakin muna na pasado sa standards ng DepEd ang mga naitayong silid-aralan bago i-release ang kabuuang bayad sa mga proyekto. Bukod dito, pinalalakas din ng pamahalaan ang iba pang paraan para mapabilis ang classroom delivery, kabilang ang Public-Private Partnerships o PPP upang mas marami pang learning spaces ang maihabol sa mga susunod na taon. Pero malinaw ang panawagan ng Pangulo sa mga lokal na pamahalaan. Siguraduhin hindi masasayang ang bawat sentimo ng pondo. Binigyang diin ng Pangulo na hindi lang sa pagpapatayo at pag-aayos ng mga silid-aralan nagtatapos ang pag-improve sa estado ng edukasyon sa bansa. Tiyakin natin, hindi maantala ang mga proyekto. Tiyakin natin, di kalidad ang ating maputatayo na silid-aralan. Tiyakin din natin na ang bawat sentimo na pinaghirapan ng ating mga kababayan ay gagamitin sa tama. Target ng DepEd at ng mga LGU na pabilisin ang classroom construction sa ilalim ng iisang sistema. Inaasahang mas bibilis ang koordinasyon sa pag-prioritize ng mga paaralan at na mapupunta sa dekalidad na silid-aralan ang mga mag-aaral. 9.8 billion pesos ang nakalaan para sa pagpapatayo ng humigit kumulang na 4,000 silid-aralan, habang mayroong karagdagang 5.96 billion pesos para sa additional na 1,700 pa. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.